kababayan, ito ngayon yung pinapalutang ni Senator Pampilo Lacson about dun sa naging revelasyon ni Saldico tungkol dun sa 100 billion insertion daw ng Pangulo. According to Senator Pampilo Lacson, na agad-agad talaga na nakakuha ng mga information about dun sa insertion na yon. At pinangalanan niya si Yusek Bernardo bilang nagsalaysay daw sa kanya ng totoong kaganapan. At according daw kay Yusek Bernardo is hindi totoo yung sinasabi ni Saldico, dahil imposible daw na mangyari yun, dahil siya daw ang may hawak ng pera, kaya imposible daw na si Saldico ang mag-deliver. So sa buod ng sinasabi ni Senator Lacson, meron daw mga armor van na nagtagpo at nagpalitan ng pera o linipat yung pera sa mga armor van. At yun na nga, meron siyang mga pinangalanan na yung anak yata ni Bersamin at yung Olivar ba yun? Basta yun. So yun ngayon yung tinuturo nila na nag-insert daw at ginamit ang pangalan ng Pangulo. So sige, sakyan natin kahit medyo alang-alin, no? Kasi tanga na lang talaga ang matatanga ng mga to, no? Pero sige, having said that, sakyan natin ng konti yung sinasabi ni Senator Pampilo Lacson. Halimbawa, pagpalagay natin na yun nga ang mga gumamit sa pangalan ni BBM, okay? At nagawa nila yun, nakapag-insert sila, nakakuha sila ng kickback, at nakuha nila yung pera. Pero ang tanong dito, Senator Pampilo Lacson, makinig ka, ang tanong dito, hindi alam ng Pangulo yun? Ganun kawalang alam ang Pangulo natin na ginagamit na yung pangalan niya sa napakalaking kwarta na ninanakaw sa mismong kaban ng bayan na pinamumunuan niya. So gusto mo kaming maniwala dito na walang alam ang Pangulo at ginamit lang ang kanyang pangalan? Parang mahirap yata yun. Parang dun sa gusto mong palabasin, parang gusto mong aminin na mahinang klase ang ating Pangulo dahil walang alam. Ang mahirap kasi kapag nilatagan kayo ng issue, kapag merong issue, kapag merong mga lumalabas na ganito, ang ating Pangulo laging walang alam. So ano to? Ninakawan kayo ng mga Yusek, ng mga cabinet member na wala kayong alam. Walang alam ang executive, hindi alam ng Pangulo. Parang mahirap na paniwalaan yung kwento na yun, Senator Ping Lacson. Kasi kung siguro medyo mababa yung IQ at saka yung utak ng tao na makikinig doon sa kwento mo, maaari sigurong isipin na ganun nga yung nangyari. Pero sabi ko nga sa'yo, sakyan natin yung pahayag mo, diba? Para mo na rin inamin na weak ang Pangulo natin, na walang alam sa ginagawa sa kanya ng mga tao na nakapalibot sa kanya. So magmula Flood Control Project, DPWH Executive Branch yan, walang alam, diba? Insertion ng mga sinasabi mong tao ngayon, walang alam ang Pangulo.
Diba? Ninakawan ng halos maigit trilyon ang ating kaban na wala man lang nalaman ng Pangulo. Sa laki ng intelligence fund or confidential fund ng ating mahal na Pangulo, walang alam. Kapag ganito yung tema ng mga pinag-uusapan natin, laging ang Pangulo walang alam. At isa pa, nakapag-imbestiga ka agad pagkatapos lumabas ng pasabog ni Saldico, nakakuha ka agad ng mga ganitong klaseng information. Sa bagay, oo nga naman, dati ka palang investigador, kaya magaling ka sa mga ganyang larangan. Pero sorry, Senator Pampilo Lacson, ako bilang isang Pilipino, hindi siguro ako makukumbinsi mo dun sa kwento mo. Kasi mahirap talagang paniwalaan sa lahat ng nangyayari sa ating bayan. Ang ating Pangulo laging walang alam.